Ang mga pagbasa ngayong unang Biyernes ng Setyembre ay nakatutok sa paanyaya ng Panginoon sa pagbabalik loob sa magitan ng pakikinig sa kanyang mga salita at mapagpakumbabang pagsunod sa mga ito. Sa unang pagbasa, nakita natin ang pagtatanong ni Job sa Panginoon sa gitna ng matinding paghihirap at pagsubok. Ngunit ang Panginoon ang nagtanong sa kanya at nagpaalala ng malaking agwat at kaibahan ng manlilikha sa nilikha. Tanong ng Diyos kay Job, nakalikha ka na ba kahit isang bukang liwayway? Ang daigdig ba ay iyong naigawa ng tanglaw? Nakalakad ka na ba sa pusod ng karagatan? Alam mo ba ang sukat ng mundo? At alam mo ba kung saan nanggagaling ang liwanag? Natahimik si Job sa pahayag ng Panginoon. Turo ng katisismo, walang hanggan ng awa at kabutihan ng Panginoon. Ngunit walang sino man ang maaring tumakas at umiwas sa paghihirap o mga kasamaang may kaugnayan sa limitasyon natin bilang mga nilalang. Gayunman, kahit na walang madaling sagot ukol sa paghihirap at sakit na ating dinaranas, lahat ng ito ay may kaugnayan sa krus ni Jesucristo. Kung ating iuugnay ang ating mga paghihirap kay Jesus, tayo ay kanyang linilinis at pinangingin dapat pinatatatag sa ating pananampalataya at pag-asa. Sapagkat kasama natin palagi ang Panginoon. Higit sa lahat, sa pinakamadilim at pinakamahirap na yugto ng ating buhay, siya ay kapiling natin sa tuwina. Ang ating salmo sa araw na ito, Salmo 139, ay paanyaya upang pagnilayan ang kadakilaan ng presensya ng Diyos na sa lahat ng oras ay kapiling natin. Siya na nakakaalam ng lahat ng bagay ang nagbibigay sa atin ng biyaya at lakas upang mapagwagian lahat ng pagsubok. Ang kanyang hindi nagbabagong kalooban ay ang makapiling natin siya sa kalulhatian at walang hanggang kaligayahan sa langit. Mula sa kanyang pagkalikha sa atin, minahal na niya tayo. Sadyang napakadakila ang mga gawain ng Panginoon. Kayunman, hindi tayo palaging tumutugon sa kanyang pag-ibig at paanyaya. Nagtatago tayo sa kanya at atin siyang iniiwasan katulad ng mga lungsod na binanggit ng Panginoon sa Ebanghelyo. Pinalaan sila ng Panginoon at inikayat na manumbalik sa pagbalik loob at pagsisisi. Dahil hindi natin palaging batid ang boses ng Panginoon, napakahalagang maglaan tayo ng panahon sa panalangin at pagninilay. Kung mapagpakumbaba nating isusuko ang ating sarili sa Diyos, inialay ang ating sarili at kinabukasan, nilalagay siya sa gitna ng ating buhay at kinikilala siya bilang Panginoon. Binibigay niya sa atin ang liwanag tungo sa bagong buhay. Ngayong kapistahan ni San Francisco, hinihiling natin ang kanyang pamamagitan upang tulungan tayong magpakumbaba sa harapan ng Diyos na ating tagapagligtas.